So, hello everyone! Narito na lang po sila para sa ating ika-130th day na ating sharing ng devotion video. And ayan, siguro nagtataka kayo, medyo maaga-aga ko ng konti nakapagpahinga ngayon dahil konti lang naman yung narito nag-celebrate para sa advance birthday ng aking alaga. Si ano lang, sa side ng amo kong babae, si Lolo at si Lola or si Popo at si Kungkung. So, ayan, medyo maaga nila tayong pinagpahinga. So, kung nagkwekwentuhan pa sila, uuwi pa sila ng wine, bukas ko na aasikasuhin yung mga pinaggamitan nila. So, bago po tayo magpasimula sa ating share and devotion video, wag po natin kakalimutan na manalangin sa ating Panginoon. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan na tinadakila po namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Una na po, Panginoon, ang pagpapasalamat, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Kumbaga, ang ibang mga blessings, Panginoon, ay bonus na lamang, Panginoon. Ngunit dalong higit na dapat namin pasalamatan, Panginoon, ay nabubuhay pa kami at nagigising sa bawat araw, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. At ngayon, kami po ay dadako sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, at alam namin na ipinagkaloob niyo na ang karunungan upang ito ay maipaliwanag ng maayos at maintindihan ng mga makikinig, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang hihipo sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isang makakapakinig o makakabasa ng share na devotion video na ito, Panginoon, nang sa gayon ay ang pagrerema nito o ang pagtagos sa kanilang mga puso, Panginoon, ang siyang magdulot ng pagbabago sa kanila spiritually, socially, mentally, at physically, Panginoon, na kung saan ay hangarin o asamin ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo para sa paglagong espiritual, Panginoon. At tunay higit, Panginoon, na marapat namin kayong pasalamatan at inyong anak na si Jesus, Panginoon, sa tinapos na gawa niya na pag-aali ng kanyang buhay para sa aming lahat, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na siyang laging gumagabay sa amin upang ang aming magawa ay ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay hindi kami manangan sa sarili namin karunungan, Panginoon, kundi lagi namin isa sa isip, Panginoon, na ang lahat ng ito ay mula sa inyo, Panginoon. Kayo ang mataas, kayo ang matakila, at huwag po kami, Panginoon, kundi manatili lamang kami na humble at nagpapakumbaba sa inyo. At dalangin po namin anuman ang mga deepest prayer ng bawat isa, Panginoon, hindi man nila masabi o mailabas, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na kayo ang nakakasiyasat ng puso ng bawat isa, Panginoon. Mapapurihan kayo at matakila sa aming gagawin, Panginoon. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito na po ang sinasabi sa Lucas 24. Ayan, sabi dito, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Message, ang itinanong nga ni Jesus sa mga makapangyarihang mga tao na iyon ay kung kanino naman daw galing ang karapatan ni Jesus na magbautismo. Ito daw ba ay sa Diyos o sa tao? Application, ito ang sinasabi sa ngayon na ginisa sa sariling mantika. Dahil sa pag-aakala ng mga makapangyarihang mga tao na iyon na si Jesus ang maididiin nila. Pero sila ang binalikan ng tanong na sinimulan nila. Dahil kapag mali din ang naging sagot nila ay siguradong mapapahiya sila sa mga tao na nasa paligid nila. Silang marami laban kay Jesus na nag-iisa lang pero kayang ipagtanggol ang sarili dahil buktong na anak ng Diyos. Kagaya sa totoong dahilan kung bakit naparito sa mundo si Jesus. Dahil walang sinumang tao mula sa binhi ni Adan ang walang bahid ng kasalanan. Dahil si Jesus lang ang mula sa banal na Espiritu ng Diyos, walang kasalanan, karapat-dapat na maging handog para sa katubusan ng kasalanan nating lahat. Kordero ng Diyos, makapangyarihan at lubos na minamahal ng Diyos Ama dahil napakamasunurin, na hanggang sa kamatayan sa krus ay tayo pa rin at ang kapakanan natin ang iniisip at sinasabi na para sa atin kaya napagtagumpayan niya.
ang kamatayan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, 'di ba? So, yun nga yung sinasabi na kapag ang ibang tao gusto nila na ikaw yung mapahamak, ang mangyayari is babalik sa kanila yung ginawa nila, especially kung ito ay masama o sa ikakapahamak mo, 'di ba? Yung sinabi ngang gumawa ng sariling bitag, pero yung bitag nila sila yung nahulog sa kanilang bitag, 'di ba? So, ganun yung ginawang reverse psychology or reverse question ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Dahil alam naman natin na si Juan na tagapagbautismo ay pinsan sa laman ng ating Panginoong Yesus dahil ang kanilang mga magulang na si Maria at si Elizabeth ay magpinsan, 'di ba? Pero sabi nga si Juan na tagapagbautismo, siya ang naglinis ng daan na dadaanan ng ating Panginoong Yesus para smooth sailing ang maging pagdating na ating Panginoong Yesus. Kumbaga, may kaalaman na yung mga nakapagpabautismo sa Kanya or naturuan niya to repent and magsisi sa kasalanan dahil parating na nga ang Mesiyas o tagapagligtas na si Jesus. Kaya, nung dumating si Jesus at nakita o nalaman na rin ni Juan, ay willing na siya na kahit siya ay lumisan sa mundong ito dahil nagawa din na din niya yung ipinangusap sa kanya ng ating Panginoong Diyos Ama na gawin bilang paghanda sa pagdating na kanyang buktong na anak na si Jesus. So, 'di ba? Tunay naman talaga na kapag sabi nga kung ang sinagot ng ating Panginoong Yesus ang karapatan niya ay nagmumula sa Diyos, ay tunay naman talaga 'yun dahil siya ang buktong na anak na ating Panginoong Diyos at siya ang Mesiyas o magiging tagapagligtas nating lahat. Pero, yun nga ng mga gustong idiin siya ay merong ibang motibo, 'di ba? At nais nila na mapahamak ang ating Panginoong Yesus. Pero syempre, sa mga sitwasyon na ito, hindi pa iyon ang tamang oras para ipako sa krus ang ating Panginoong Yesus. Meron perfect timing ang Lord para sa lahat ng bagay, 'di ba? So, ating Panginoong Yesus, sa pagkakaalam naman natin at dapat na makagraduate na tayo sa topic na yan, na ating Panginoong Yesus ang walang bahid dungis, hindi nagmula sa binhi ni Adan na pinagsimulan ng kasalanan, kundi siya ay pinaglihi at ipinagbuntis ni Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu, 'di ba? And yun, kagaya nga rin sa naging part sa huling part ng explanation ko dito, 'di ba? Na ang ating Panginoong Yesus napakamasunurin niya na anak. Kumbaga, walang reklamo, talagang lahat ng sabihin o ipag-utos ng kanyang ama ay sinusunod niya, 'di ba? Kaya nga kasama din 'yan sa mga dapat tungkulin na gawin ng mga anak sa kanilang mga magulang, 'di ba? Dahil ang karamihan talaga ng mga magulang ay walang hangad sa kanilang mga anak, kundi para sa ikabubuti nila. So, ang ating Panginoong Diyos bilang ating Ama na nasa langit at makapangyarihan sa lahat, ang nais din niya ay mapabuti tayo at huwag tayong mapahamak, 'di ba? Huwag tayong mapunta sa kapahamakan at magpadala sa gawain ng mga masasama kagaya ni Satanas at ng kanyang mga kampon, 'di ba? And yun lagi yung tayo yung nasa isip ng ating Panginoong Yesus nung nakapako siya sa krus, 'di ba? Iningi niya pa tayo ng tawad sa Panginoong Diyos na sinabi niya, Ama, Ama, patawarin mo sila pagkat di nila alam ang kanilang ginagawa, 'di ba? Hindi nila alam na yung pinapako, yung pinapahirapan, yung dinudusta, dinuduraan, at nilalait nila ay ang tunay na buktong na anak ng Diyos na magliligtas sa lahat. Dahil walang kahit sino man sa atin na kayang iligtas ang ating sarili liban lang sa ating Panginoong Yesus, 'di ba? Kahit gaano kabuti ang gawin mo, as long as nagmula tayo sa binhi ni Adan, tayo ay nagsimula sa mga similya ng ating mga magulang, tayo ay may bahid ng kasalanan, 'di ba? Hindi tayo katulad ng ating Panginoong Yesus na pure, holy, talagang walang makakapantay sa kanyang pagiging the lamb. Siya ang kordero na nararapat na ialay para sa katubusan ng kasalanan dahil siya ay napakalinis, siya ay walang kasalanan.
siya ay talagang perfecto. Yun talaga yung masasabi, very perfect in everything, di ba? Pero ayan, dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus ang kamatayan during 2,000 years ago, ay tayo ay malaya na ipahayag sa ating kapwa ang tungkol sa kanyang tinapos na gawa. Ipagmalaki natin ang ating Panginoong Yesus dahil sa kanyang nagawa para sa atin, di ba? Kung hindi dahil sa ating Panginoong Yesus, ay hindi masusulat o hindi mailalathala ang mga bagay na ito. Nang sa gayon, ay parang tayo na rin yun nasa mismong eksena ng mga pangyari. Pwedeng gumana ang ating imahinasyon na ating magawa, di ba, na parang naroroon din tayo sa mga nababasa natin sa Biblia, di ba? We can relate to the story dahil talaga namang napapanahon din siya, di ba? So kung ano yung mga nangyayari noon, ay sabi nga, parang nagre-repeat lang din sa panahon ngayon. Pero ibang version lamang. Pero halos may pagkakapareho pa din, di ba? Pero ayan, at ang ating iniintay lahat ng mga naniniwala at sumampalataya tumanggap sa ating Panginoong Yesus ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, o kung mauna man na tayo ay lisanin ang pisikal na katawan ito bago dumating at muling magbalik ang ating Panginoong Yesus para kunin ang mga nanatiling tapat na nananampalataya at nananalig sa Kanya at sa Panginoong Diyos sa Kanyang muling pagbabalik at isasama sa kanilang kaharian upang mamuhay ng walang hanggan. Ayan, wala nang kahit anong iisipin o problemahin ang tao dahil provided na ng ating Panginoong Diyos, at walang katapusan ang mararamdamang saya at lahat ng kailangan. Talagang matutupad yung The Lord is my shepherd, I shall not want ng Psalms 23, di ba? So, naman po ay may natutunan kayo sa ating devotion ngayon, at lagi po nating tatandaan na anuman ang gawa ng kalaban na nais puksain ka, nais kang talunin, at mawala ang iyong pananalig o pananampalataya sa Diyos, ay huwag niyong hahayaan na magwagi sila. Bagkus, ask guidance for the Lord from prayer, and panatiliin natin na laging busog ang ating espiritual sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay o pag-aaral ng salita ng Diyos. So, wag lang tayong magbase sa ating mga napapakinggan, kundi maaari din tayong gumawa ng ating sariling research, o kung ipinagkaloob sa atin dahil ipinanalangin niyo sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan upang maintindihan ko itong specific topic na ito, isang specific verse na ito, o kaya ay magre-research tayo sa Google lang sa gayon, ay magkaroon tayo ng idea kung saan nagmula at ano yung kahulugan na isang salita na maaring malalim at mahirap para sa atin na maintindihan. Sabi nga, kung gusto may paraan, pero kung ayaw, marami tayong magiging dahilan. Pero sabi nga, pagdating sa Panginoon, huwag na tayong gumawa pa ng dahilan. Bagkus, lagi tayong gumawa ng paraan upang magkaroon ng oras para magbulay-bulay ng kanyang salita. So, let us all gather into closing prayer. Amin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kaliwanagan, Panginoon, na kung saan ay alam namin, Panginoon, at nakasisiguro kami na anuman ang mga masasamang balak sa amin ng aming mga kalaban, Panginoon, nais man nila na kami ay mapahamak, Panginoon. Pero kagaya ng nabasa namin sa salita ninyo dito, Panginoon, na maaaring mabago ang sitwasyon, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, kung nanaisin ninyo, Panginoon, at ipagkakaloob na kami ay maipagtanggol o mailigtas sa sino mang nais na ipahamak kami, or nais na kami ay manghina, nais na mawala ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Pero nawa, Panginoon, strengthen us, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, ang Great Commission, Panginoon, at ang inyong mga pinapagawa para sa amin na inyong mga lingkod dito sa mundo, Panginoon, habang kami ay nabubuhay at habang hindi pa huli ang lahat, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, sa mga lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon, na kung sino man ang mga dumadanas, Panginoon, ng mga pinansyal na problema,
Panginoon, ito man ay sa trabaho, ito man ay sa mga utang, ito man ay sa mga hindi nagbabayad ng utang o mga pinautang nila, Panginoon, or ito man ay sa trabaho, Panginoon, o sa negosyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang aming great provider, Panginoon. At sabi nga, Panginoon, ay nais ninyo na maranasan namin kung ano ang mayroon sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon, ay mangyari din nawa dito sa lupa, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na malalasap namin ang inyong mayamang pagmamahal, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na naririto sa mundo, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang buhay, Panginoon, na hinahayaan ninyo kami na maranasang madapa or magkamali, Panginoon, nang sa gayon ito ay magdulot sa amin ng pagkatuto or a lesson to be learned sa buhay namin, Panginoon, upang kami ay mas lalong maging matatag sa pananampalataya at pananalig sa inyo, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, ng lahat na may mga karamdaman o sakit, Panginoon, ito man ay malala o mga normal na sakit lamang, Panginoon, at physical, emosyonal, Panginoon, at ano pa man ang mga nakapagpapahirap sa aming kapwa, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming great healer, Panginoon. At sa inyo ay walang imposible kapag nais ninyo, Panginoon, na pagalingin ang bawat isa, Panginoon. Lalong higit ang dinudulog sa panalangin, Panginoon, ay patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa sa amin upang maging instrumento ninyo sa pagpapahayag ng inyong salita, ebanghelyo at mabuting balita, Panginoon. Kung kinakailangan din po na kailangan namin ipanalangin ang mga may karamdaman o sakit, Panginoon, sa pamamagitan ng salita, Panginoon, sa pamamagitan ng declaration o sa pamamagitan ng paghipo sa kanila, Panginoon. Ngunit ibigay nyo rin po sa kanila, Panginoon, at ipaunawa ninyo sa bawat isa na lahat kami, Panginoon, ay mayroong kapangyarihan na nagmumula sa inyo upang mapagaling at mabuhay kung sino man, Panginoon, may mga patay na mga espiritu, Panginoon, o pananampalataya, pananalig at relasyon sa inyo, Panginoon, ay kayang buhayin sa pamamagitan ng mga salitang kanilang mapapakinggan mula sa inyo, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, sino man na may mga problema socially, Panginoon, mga broken relationship, broken marriage, broken family, Panginoon, at lahat ng mga hindi pagkakaunawaan, inggitan o galit ng bawat isa, Panginoon, ay nawa ay tanggalin po namin ito sa aming pagkatao, Panginoon, at mamuhay kami na naayon sa inyong kalooban at nakakapagpasaya sa inyo, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, dalangin namin ang lahat ng mga namamahayag na inyong salita sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, na provide for their needs, Panginoon, at sa kanilang mga pamilya, Panginoon, at sa bawat lugar, Panginoon, na kanilang pupuntahan, Panginoon, ay alam namin na may ipapahayag nila ang inyong mabuting balita. Gayun din po ang mga merong mga social media, Panginoon, na gamitin ang mga social media nila, Panginoon, upang mas maipakalat, Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, at ang marami pang kamanghamanghang bagay na magpapakita kung gaano ninyo kamahal, kung gaano kayo kabuti, Panginoon, at kung gaano kayo bilang isang magulang na lagi iniisip ang mabuting kapakanan ng kanyang anak, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa sa aming, Panginoon, at pagkalooban niyo pa po kami ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan upang laging magawa ang inyong ebanghelyo dito sa lupa o sa mundo, Panginoon. Kayo po ang siyang laging maghari, mapapurihan sa aming buhay at maitaas, Panginoon. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niya bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.